Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam nyo, kaninang alas 10 ng umaga, may mga bagong mga sakristan na in-install. 10 sila. Kaya palakpakan natin yung mga sakristan. At yung ilan sa kanila nagsiserve na, yung mga bago. Alam nyo, paglabas ko sa sakristiya pagkatapos ng misa kaninang umaga, nakasalubong ko yung mga mother butler. Sila nanay, sila lola. Tang sabi nila, buti pa sila, Father, mga altar servers na dagdagan na. Kami hindi pa. At alam nyo, nagdodoble-doble na schedule sila. May ilan sa kanila, minsan 3 ang misang pinaglilingkuran. At nasa likod sila, hindi natin nakikita. Kaya sabi ko sa kanila, wag ho kayong mag-alala, bukas manganganak kayong lahat. Sabi ni Lola, Father, matanda na ako. Sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Ipagkakalob yan sa inyo. Pero ang ibig sabihin ko, dadami sila. Hindi yung magluluwal si nanay ng bagong anak. Dadami. Okay. Manganganak. Uusbong. At siguro maraming nakakarinig ngayon sa inyo, may mga friendship table tayo sa harapan. Kanina biniro ko din sila, sabi ko, pwede bang mag-apply para madagdagan kayo? At kailangan yung mag-volunteer, makibahagi sa paglilingkod sa simbahan. At ito yung parang unang baitang na kung paano sinabi ng Panginoon na kayo ay hindi ko na inaaring alipin, kundi mga kaibigan. At paano ito ginawa ng Panginoon? Nung hugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Siya'y nagpakababa. Pumunta siya doon sa punto na kung saan hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Naglingkod siya bilang isang alipin. At yun ay tanda ng kanyang pagmamahal sa kanila. Kaya nga pagkatapos nun sabi niya, maglingkod kayo gaya ng ginawa ko. Ngayon sinasabi niya sa Ebanghelyo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang batayan ng pagmamahal niya sa atin ay ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya at sa ating lahat. At ito'y pinapahayag sa atin ang katotohanan na kung saan minahal niya tayo, pinili niya tayo, hindi tayo ang pumili sa Kanya para makapaglingkod, para mapabilang sa Kanyang angkan, para iligtas niya. Siya ang pumili sa atin. At ang pagpili natin sa Kanya ay tanda ng ating pagpapakumbaba rin, paglilingkod sa Diyos, at higit sa lahat, ang pagmamahal at pakikipagkaibigan sa Kanya. Napakaganda nung larawang ginamit sa atin ng Panginoon, pakikipagkaibigan, friendship. At sabi ko nga, ang unang antas noon ay ang magpakababa. Sapagkat sa pakikipagkaibigan, hindi mo iisipin kung ano yung tatanggapin mo. Ang iisipin mo, ano yung maibibigay mo. Kung paano mo mapapaganda ang buhay ng ibang tao. Kasi pag nakita mong masaya yung kaibigan mo, masaya ka rin. Pag nakita mong nakasimangot yung kaibigan mo, baka ang una mong iisipin, ano kayang nagawa ko? O kaya, ano yung hindi ko nagawa? At ito'y pinapahayag sa atin ng Ebanghelyo kung paano parang pasa-pasa mula sa pagmamahal ng Diyos sa Kanyang anak at nananatili siya. Ang pagmamahal ng Diyos ni Jesucristo sa atin o sa mga alagad at nananatili sila. Gayon din ang ipinapahayag sa atin na yung pagmamahal ng Diyos sa atin at mananatili tayong kaibigan niya.
tinutupad ang kanyang batas at hindi sinasaway, naghahanap ng paraang makapaglingkod at nagbibigay, hindi tumatanggap. Okay? At sa araw na ito, napakagandang tanungin sa ating sarili, kung ako ay mahal ng Diyos, ano ba ang handa kong ibigay sa Kanya?